alam niyo po ba mga kababayan na kung nakaligtas ito pong si Senator Rodante Marcoleta sa Comelec Imbang at pinababasura po yung kanyang SOSI case, mukhang malabo po ito makaligtas kay former Senator Laila de Lima na ngayon po ay kongresista na. So ngayon, sabi po dito sa Abante una sa balita, Rodante Marcoleta pinakakasuhan ni Laila de Lima. Bakit daw po mga kababayan? So ngayon, sabi po dito, hindi dapat pinalulusot ng basta-basta si Senator Rodante Marcoleta dahil may mga posibleng krimen na nagawa nito sa pagtatago ng mga tinanggap nitong election donation. Sabi pa dito, ito ang iginiit ni mamamayang Liberal Party, Party List Representative Laila de Lima matapos sa absueltuhin ng Commission on Election si Marcoleta sa paglabag sa Section 109 ng Election Code kaugnay ng kanyang statement of contribution and expenditure or ito pong kanyang SOSE mga kababayan. Ayon sa dating Secretary ng Department of Justice na si de Lima, ang pagkakaabsuelto ni Marcoleta sa kaso ay dahil sa inalis ang parusang kriminal sa kasong ito sa ilalim ng Republic Act 7166. Sabi pa dito mga kababayan ni former Senator Laila de Lima, while this is true, the Comelec should not have stopped there. Ani po de Lima. Dahil dito, iginiit ng mambabatas sa Comelec na naidulog sa National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman ang resulta ng kanyang investigasyon para sa posibleng kasong perjury at katiwalian laban po dito kay Marcoleta. So ngayon mga kababayan, sa madalit salita, kung nakaligtas etong si Marcoleta sa Comelec, mukha po atang tatamaan ito sa Ombudsman mga kababayan at saka po sa NBI. Kasi pinakakasuhan mga kababayan ng kasong perjury. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta patungkol nga po sa hindi niya po paglalagay ng tama mga kababayan sa kanyang perang tinanggap sa kanyang SOSE. So ngayon, para sa akin mga kababayan, hindi pa rin lulusot ito pong si Senator Rodante Marcoleta dahil kung matatandaan nyo, di ba nagpaliwanag ito pong si Comelec Chairman Garcia na kung saan mga kababayan sinabi niya po na hindi na nila sakop yung salin ni Senator Rodante Marcoleta, pero ang naging desisyon nga mga kababayan ng Comelec Inbank dito po sa SOSE ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan ay ipinababasura na po nila. Pero sa usaping salin naman ni Marcoleta, pwede po siyang tamaan mga kababayan sa Ombudsman kasi nga Ombudsman po ang may sakop noon. Ngayon ang tanong na lamang po natin kung yan ba ay papatulan or iimbestigahan mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi hindi po talaga katanggap-tanggap yung naging resulta mga kababayan dito po sa kasong kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta. So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo, umani rin ng samut-saring batikos, ito pong pagkakaabsuelto ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bukod dyan mga kababayan, di ba marami po nagsasabi sa mga DDSet nang dahil po sa nangyari dito kay Marcoleta sa desisyon ng Comelec, parang nailaglag daw po itong si Mike Defensor. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong nakita nating balita galing po dito sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, Defensor denounces Comelec decision on Marcoleta alleged election offense mga kababayan. So hindi raw matanggap po ni Defensor yung naging resulta ng desisyon mga kababayan ng Comelec kasi nga pinakakasuhan po etong si Defensor. So eto, i-play po natin. Pinatikos ang desisyon ng Comelec sa election offense laban kay Senador Rodante Marcoleta sa botong 6-0 at isang abstention. Iniutos ng Comelec and Bank na itigil ang investigasyon dahil kulang ang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng senador. Sa halip, inirekomendang sampahan ng election offense ang mga campaign donors kabilang sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa kabigo ang magsumite ng report sa kontribusyon sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Inakusahan ni Defensor ng double standard ang Comelec dahil pinagsasampahan ng reklamo ang mga donor. Ngayon mga kababayan, parang ang nangyari dito, tama yung sinasabi ni Attorney Jesus Palsis na kung saan mga kababayan, naidawit pa etong sina Defensor dahil po dun sa reklamo
kay Senator Rodante Marcoleta. Alam niyo mga kababayan, kung tutuusin, hindi naman po magiging malaking usapin ito kung naging totoo lang sana etong si Marcoleta sa usapin ng kanyang sose mga kababayan. Kaso ang problema, dahil nga sa siguro may itinatago or hindi marunong magpakatotoo, pati sina defensor mga kababayan, nadamay. Ano po, dahil kung titingnan nyo nga yung sinabi dito ni Atty. Jesus Palsis mga kababayan, ito basahin natin. Sabi dito, Mike Defensor, ayon daw po kay Mike Defensor, yung kay Marcoleta, dismiss na. Ba't kami ang makakasuhan? Parang akyat bahay. Yung pumasok, walang kaso. Yung tumulong, may kaso. Ganyan ang analogy, Bong Suntay. Aha, dami kong tawa kay Mike Defensor, nilaglag kayo. Kaya nga di ba? Kasi mga kababayan, ang nangyari doon kay Marcoleta talaga, ang napahamak saglip na si Marcoleta dahil do sa hindi pagiging totoo ni Marcoleta sa pagdideklara ng kanyang perang tinanggap doon sa kanyang sose, galing po doon sa mga donor at hindi niya inilagay doon sa kanyang sose, napahamak etong sina defensor at yung iba pa na nagbalasakit lang naman dito po kay Marcoleta. Kaya nga kung tutuusin, para sa akin in my personal opinion, defensor, dapat ang sinisisi mo, Mike Defensor, ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Hindi mo pwedeng sisihin ang COMELEC. Kasi kung naging totoo lang sana si Marcoleta sa pagdideklara ng kanyang perang tinanggap sa kanyang sose, hindi sana kayo napahamak. Kaso ang problema, hindi marunong magpakatotoo si Senator Dante Marcoleta, kaya pati kayo napahamak. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Pero hindi ang mismong kandidato. Yung kay Senator Marcoleta, dismissed na. Ay, shoutout po kay Ma'am Malula Serna Mega love shoutout po sa inyo. Ba't naman kami ang Yan. makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? Analogy ni Bong Suntay, mga kababayan. Alam mo, payo ko lang kay Mike Defensor, dapat ang kausapin mo dyan, ang sisihin mo dyan si Senator Dante Marcoleta. Kasi unang-una, siya yung nagdesisyon na hindi ilagay yung mga pangalan nyo. At kung totoo man yung sinasabi ni Marcoleta na kayo yung nakiusap sa kanya na wag ilagay yung mga pangalan nyo, abay kasalanan nyo yan. Kung bakit kayo ngayon ang nahaharap sa problema sa glip na si Marcoleta. Di po ba? Parang ang nangyari dito mga kababayan, DD shit versus DD shit. Yung katangahan ng isa, ipinahamak yung isa. Ano po mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Nauna na ring inabswelto ng COMELEC si Senador Francis Escudero sa reklamong kaugnay ng pagtanggap ng donasyon. Ito yung masaklap dito mga kababayan. Talagang hindi po katanggap-tanggap ito. Kasi biruin nyo, mismong yung contractor mga kababayan na may ongoing project, umamin na nag-donate ng 30 million pesos dito po kay Chis Escudero mga kababayan. Tapos ang ending, mantakin nyo, na-dismiss pa sa COMELEC. Di po ba mga kababayan? Partida, yung contractor na yun may ongoing project sa ating gobyerno mga kababayan. Na kung tutuusin, bawal na bawal po talaga. Pero ang nangyari nga dito mga kababayan, sa glip na papanagutin itong mga ito, na-dismiss pa yung kaso. Anyway, tuloy pa natin. Sa kontraktor para sa kampanya noong 2022 election. Ayan Ngayon ang analogy ni mga kababayan, ang analogy ni Mike Defensor para daw pong akyat bahay. Yun daw pong magnanakaw, tinulungan mo makaakyat ng bahay, pero yung magnanakaw ligtas at yung tumulong, yun po ang napapapanagot. So inihalin tulad niya mga kababayan doon, yung ginawa niyang pagtulong kay Marcoleta. Kaso nga lang ang problema, ang dapat kausapin talaga ni Mike Defensor dyan, si Marcoleta, kausapin niya kung bakit hindi siya naging totoo doon po sa pagdideklara ng perang tinanggap niya sa kanyang sose. Kaya ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, ang nahaharap sa matinding problema ay etong sina Defensor, saglip na etong si Marcoleta. Sa bagay mga kababayan, kung naabsuelto man ang kaso nito pong si Marcoleta, dyan po sa COMELEC, okay pa rin. Bakit mga kababayan? Kasi ang pinakakasuhan, yung kaalyado ni Marcoleta, na si Mike Defensor na maingay pagdating po sa pagbibintang at pag-iimbento ng kwento para sirain ang ating mahal na presidente at ang kanyang gobyerno. So karma na yan sa'yo, Mike Defensor. Karma na yan sa'yo. Yan nangyayari sa'yo ngayon.
na ikaw na nagbagandang loob na tulungan si Marcoleta pero ang dating parang nailaglag ka pa, karma na yan sa'yo. Dahil sa mga paninira mo sa pamahalaan ni PBBM, dahil sa paninira mo kay Presidente. Ano po, at dun sa iba pa mga politiko na wala namang atraso sa'yo.